Natuwa ako para sa Banateros kasi ibig sabihin, yung ating pinaglalaban, tama lang. Ibig sabihin na ayon sa mas nakakarami, tayo ay nagpapahayag lang ng malayang, kumbaga, binigyan lang natin ng platform itong wanted di umano sa kanyang kaso na double murder. Binigyan lang natin siya ng karapatan or ng kumbaga platform para makapag-express siya, which is legal naman yata. Lahat na makapag-express ng kanilang saloobin patungkol sa different or iba namang kaso. Kaso naman na dinidinig pa ngayon sa Senado in aid of legislation. Baka sakali yung kanyang, kasi hindi naman siya na-interview ng Senado, no? Hindi naman siya natanong dahil nga siya pugante na. Wala rin naman silang contact dun sa tao. So, ang daming mga issues na ibinabato sa kanya and marami rin siyang mga expose patungkol sa mga galawan sa bilibid na dahil siya yung pinaka-expert sa lahat, pwedeng paghugutan ng mga senador ng information kung pwedeng makatulong yung mga exposes niya para makagawa sila ng mas epektibong batas para maayos ang Bucor. Ayan, so yun yung natin, yun yung isa sa mga binigyan natin ng pagkakataon. Iba kasi ang pagkakaintindi ni Secretary Boying. Oo, sa freedom of the press, freedom of expression. Iba rin ang pagkakaintindi niya doon sa citizen's arrest. Kasi katulad nga ng sinasabi ng mga abogado, paano mo isi-citizen's arrest kung hindi naman kayo magkakasama sa isang lugar? Ano yun? Arestoy mo siya sa webcam? Di ba? So eto na ngayon mga bossing, courtesy of the Senate of the Philippines, si Secretary Coco, Senator Coco, kinwestiyon si Secretary Boying kaugnay sa tatlong vlogger na kakasuhan dahil in-interview si Bantag. Ayan na, makikita ninyo, pakinggan ninyong mabuti yung mga tanong sa kanya patungkol dito. Again, ito ay hearing patungkol sa kanilang expenditure program, yung budget hearing ito ng ng DOJ at yung mga attached na mga ahensya sa kanila. So dinidinig yung kanilang budget at na-open itong usapin na ito dahil trending talaga to eh. Sabi ko nga sa inyo, nag-trending talaga to. Maraming mga kaibigan tayo sa ibang bansa. May mga kaibigan tayo sa ibang bansa nagsasabi, huy, hanggang dito pinag-uusapan kayo. Halos lahat to, Amerika, Canada, Japan. Ito isa pa, mga kaopisina ko na hindi naman ako kinakausap. Bigla akong pinagtatanong, ikaw ba to? Alam mo yon, somewhat, biglang nagkaroon sila ng interest. Bakit ang isang tao na kasing powerful ng Boying Rimulya, which is merong isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa bayan ngayon, bakit napukaw yung kanyang atensyon netong tatlong vlogger, ang pagkakakilala nga nila sa atin, vlogger lang. Paano napukaw ng tatlong vlogger lang itong atensyon ni Rimulya, samantalang napakarami naman ng mga kababayan natin, napakaraming mga vloggers din naman na bumabatikos sa kanila, pero bakit ang Banateros Brothers? So ito pa ang masaya ha, ito pa ang masaya. Ang sabi pa niya, hindi daw niya kami kilala, pero gusto niya kaming ipakulong. At napakarami. Sa totoo lang, tuwang-tuwa yung mga vlogger na Ensenada. Grabe, tuwang-tuwa talaga sila. Ang daming mga nagko-comment na malapit na kayong makulong. Bumili na kayo ng langis dahil sigurado sa loob ng kulungan ang popogi nyo pa naman. Ang daming mga gumaganon. Nakakuha na ba kayo ng abogado nyo? Kinakabahan na ba kayo? Ang daming mga ganon. Ito yung masasabi mo na talagang basta fanatic talaga ng kabilang kampo, mahina talaga ulo. Tapos ang sinabi niya pa dito, sabi nga ni Garski, ayaw panoorin. Mantakin mo, ayaw niyang panoorin pero feeling niya may nilabag kaming batas. Ang dami. Sabi ko nga sa inyo na-expose talaga si Boying Rimulya dito. Hindi niya ine-expect na tatanungin to.
Hindi niya ine-expect na tatanungin to sa kanya at talaga namang medyo nangamote siya dito at in-expose niya or pinakilala niya kung anong klaseng leader siya. Ito, pakinggan na natin ha. Maikli lang naman ito. Then, natin, ipopost natin para yung mga mapipick up natin ay ating i-highlight. So, eto na. Sisimulan na natin. Before, Sir, before you say these things, pa-chilling effect ang resulta niyan eh. Sir, honestly, I try not to watch it because I'm the one being alluded to in the interview. Exactly. So, imagine, meron kaming interview tapos hindi mo pinanood. Tapos nagpa-press con ka at sinabi mo na nilabag namin yung batas. Kumbaga, nasaktan ka dun sa bagay na hindi mo naman pinanood. O nagsalita ka dun sa mga bagay na hindi mo naman pinag-aralan. Ito talaga yan, ito ang nakakatakot. Sabi ko nga sa inyo, nakakatakot yung isang leader na hindi niya alam yung trabaho niya. Yung isang leader na tamad at hindi niya alam yung trabaho niya, nakakatakot. Pero mas nakakatakot yung isang leader na ang pinaguhugutan niya ng desisyon, emosyon, tapos yung bagay na alam naman niya, alam natin magaling to eh. Yung bagay na alam naman niya, kailangan niya lang baliin para lang ano mo yun, yung kapritsyo niya. Para lang yung ego niya ay ma-feed niya. Yun ang nakakatakot considering na public official sila at considering na taxpayers' money ang sinusweldo nila. Yun ang nakakatakot. Sabi ko nga sa inyo, nakakatakot yung walang alam pero mas nakakatakot yung tama ginagawang mali. So dito pa lang, maling-mali na. Sige, tuloy natin kasi ano lang yan eh. Shortcut pa lang yan. And I don't want to watch it. I don't want to waste my time. Tinutukoy niyo. Ayaw niyang i-waste yung time niya. Pero gusto niyang magsampa ng kaso sa mga banateros pero ayaw niyang masayang yung oras niya. Okay, sige sir. Sige sir. Tatlong vloggers, ano ba yan? Kasi marami ako na, can you identify and the incident itself? For the record, just to be part of the records of this committee hearing. Sino po ba? Ano? Hindi ako nanonood no. Ang napanood ko is the press conference of Ayun, so may nag-open. Ang nag-open si Coco Pimentel na bar top notcher, dating Senate President at second term na po as senador. Second ba o third? Or basta, kumbaga ano na to, seasoned senator. Top notcher at saka kumbaga dating Senate President. Ganun kalupit yung nag-question sa kanya at yung nag-open kasi trending ito. Maaring hindi nila pinanood yung eksakto yung interview. Sabi ko nga sa inyo, si Attorney Claire, hindi niya pa napapanood, kaya niya nang ipaliwanag. According lang sa pagkakaintindi niya sa batas. By the way, thank you very much. Kay Breen Hilder, Boss Dada, gandang gabi. Dahil, happy birthday to you. Basta, happy birthday sa iyo, Breen Hilder. Let's try na hindi tayo mag-curse kasi nagbagong buhay na tayo. Thanks a lot for sponsoring this live stream. Kung wala sa inyo, ay wala ang mga banateros. Maraming salamat. Ayun nga yung sinasabi natin. Again, Coco Pimentel is top of his class. Ibang klase ito. Abogadong malupit ito. Hindi lang basta abogado. Kumbaga hindi lang pampamilya, pang sports pa. our secretary. So secretary, Yung sinasabi natin pala kanina kay Claire na hindi niya pa inaaral, hindi niya pa tinitingnan yung interview, nakakuha lang siya ng mga little information, kaya niya nang i-discuss at kaya niya nang gamitin yung batas to explain bakit mali at bakit maling-mali. So tuloy natin ha. Si Coco Pimentel yung nag-open. if you can identify the three vloggers Thank you very much Tito Roy Banares. Maraming salamat po. Kulang sa brain ng Ensamada Vlogger. Tito Roy pwede na tayo sa LA. Mahal na namin si Maharlika at mahal na rin kami ni Maharlika.
Thank you very much, Tito Roy. You're amazing. God bless you dun sa mga kababayan natin dyan sa US na kailangan pong malibang. Ayan, Tito Roy Banares, kontakin nyo lang po yan. Bumili kayo ng mga ticket o yung mga Pilipinong solid, magagaling na mga artista, dinadala niyan sa Amerika para mapasaya mga kababayan natin dyan sa LA at sa buong Amerika. Thank you sa pag-sponsor, Tito Roy. You are amazing. Okay, play? Na gusto mong pailan ng contempt charges before the court? Ano po yung insidente? Kasi ang dami pong... Oh, Sir, sorry, I don't have their names now, sir. I can. Hindi mo. So wala talaga siyang dala. Hindi niya dala. Kumbaga wala siyang dala. Hindi niya in-expect na lalabas yan. Paano hindi lalabas yan? Hindi naman sana yan matatanong sa'yo kung hindi mo kami ikinontent sa iyong press conference. Mantang yung press conference ng Department of Justice, 3 normal na mga vloggers, nabanggit mo doon. Sabi ng mga tao, malaking bagay siguro to. Malaking issue siguro to. Si Boying Rimulya, sobrang taas ng posisyon niya. Hindi lang maliit na posisyon yan. Kumbaga, hindi lang barangay chairman yan. Hindi lang basta-basta. Hindi lang yan congressman. Kumbaga, ano na to? National to, buong Pilipinas. Yung hustisya sa buong Pilipinas, ang hawak nito. Tapos, nabanggit mo yung mga pangalan namin. Sabi ko nga sa iyo, sumikat pa kami. So ngayon, narinig ng mga senador, dahil syempre nakatutok sa inyo yung mga senador, o tatanungin ka, sino tong mga to? Hindi niya kilala, pero gusto niyang idemanda. Mr. Bantag. Okay. Issue secretary with the 3 bloggers. Sino to? Hindi ko sinusundan yung mga vlogger na yun, pero nasundan ko yung issue na ipapakulong mo rin yung 3 No, sir, bloggers. maybe the message is really Ayun na, the person, the uli natin, ibalik natin yun ha. Pero narinig nyo yung sinabi ni Coco Pimentel. Baka lang hindi nyo masyadong nagets yung punto niya ha. Sabi niya, so sino to? Sino tong tatlong vloggers? Tapos, ang question niya is, ipapakulong mo din? Ayan na, ipapakulong mo din? So anong ibig sabihin ni dating Senate President Coco Pimentel? Nakapagka-trip ni Secretary Boying Rimulya, pinakukulong niya? Ganun ba yun? Kasi yun ang sabi niya hindi ba? So ano tong 3 vlogger na ididemanda ng sasampahan nyo ng kaso ng obstruction of justice at saka ng contempt of court? Ano to? Ipakukulong mo din? Pakukulong mo din? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, alam nito ni Coco Pimentel na mukhang hobby ni Secretary ang mag-power trip. Kasi tinan ninyo si Bantag na pisil-pisil niya, ayun, wanted na. Si Tebes, napisil-pisil niya, terorista na. So ngayon kami namang mga vloggers. Kaya nga ang tanong ni Pimentel, ano to? Pakukulong mo din? Hindi ba? May laman yun. Ano yung sagot niya ron? Ulitin natin. Okay. Issue secretary with the 3 bloggers. Sino to? Hindi ko sinusundan yung mga vlogger na yun, pero nasundan ko yung issue na ipapakulong mo rin yung 3 Ayun, papakulong mo rin? No, sir, bloggers. maybe the message is really the person they interviewed a person wanted by the law. The person wanted by the law never appeared to respect the jurisdiction of our legal system. So they interviewed somebody like that. So maybe standing warrant of arrest po yan. But when you interview somebody like that, you're already telling the people it's okay to flout the law. And probably... Hindi. So tingnan mo, twisted talaga yung pagkakaintindi ni Secretary Rimulya. Mantakin mo sumasagot siya sa mga tanong. Unang-una sa lahat, inamin naman niya dito na hindi niya pa napanood. So just by the interview, siguro minamaliit niya tayo dahil nga vlogger lang tayo at in-interview, at siguro ang sama-sama talaga ng loob niya kasi nga sila
hinahagilap nila, hindi nila makita, tapos biglang lumabas sa ating content. Siguro yun yung pinaghugutan niya. When emotion is high, intelligence is low, ika nga. So ang sinasabi niya dito is, dahil itong tao na to ay wanted at hindi sumusuko at walang planong sumunod sa batas at in-interview namin, mali kami dahil ano yun, wala na bang karapatan na magsalita itong si Bantag kahit na siya ay wanted? Sabi ko nga sa inyo, Ses Drilon, pumunta pa sa Abu Sayyaf na hostage pa siya. Terorista pa yung mga hayop na yan. Nakulong ba si Ses Drilon? Hindi naman, hindi ba? Si Dong Puno. Si Dong Puno, wanted na po. Si Gringo Hunasan, kudita. Na-interview ni Dong Puno. Nakulong ba si Dong Puno? Hindi natin talaga maintindihan kung ano, considering na ang taas-taas na ng posisyon mo, tas abogado ka rin naman. Congressman ka pa, ikaw pa yung nagbabalangkas ng batas. Tapos, hindi natin alam yung simpleng freedom of the press, freedom of expression, hindi natin talaga maintindihan. It's contempt of court, sir. As I said in our press conference, it's contempt of court when you're telling people it's okay to disrespect the court by saying that Again say many things. content of court. Sabi nga nila, pagka content of court at direct content of court, nasa loob ka dapat ng korte, tapos binabastos mo yung hearing. Pwede yun. Pero una sa lahat, wala pa namang hearing. Wala naman kami sa hearing. Zoom in, ano naman yun? StreamYard, Zoom interview naman. Yung aming interview. Wala pa namang ruling ang korte na bawal interviewin. Hindi ko talaga alam kung bakit pinipilit pa niya. Yung mali na nga. Hindi ko rin gets. Alam ko magaling to si Boying at alam ko sobrang busy niya. Buong Pilipinas ba naman ang hinahawakan niya? Ang dami niya pang hinahanap. Hinahanap niya si Bantag, hinahanap niya pa si Tevez. Nagbibigay pa siya ng statement tungkol sa sa survey ng presidente. Hindi ko maintindihan kung yung mga nakapalibot ba dito na nagbibigay sa kanya ng information. Kasi alam natin na hindi accurate yung mga information niya eh. Hindi ba? Ang daming maling information. Natatandaan ninyo yung information sa septic tank? Yung information sa septic tank, mga bossing Jollibee pala yung buto. Sabi niya, nahuli na yung bangkay. Wala na daw ulo. Oh, ngayon, buhay pa naman. Nakakapagsalita pa. Hindi mo nga lang maintindihan. So alam natin na hindi perpekto si Secretary Boying at may mga information siya na hindi umaakma doon sa lumalabas sa kanyang bibig. Sabi ko nga sa inyo, nakakatakot kung yung batas ay hindi mo alam tapos tagapagpatupad ka ng batas. Pero ang pinaka nakakatakot is yung alam mo yung batas pero pinipilit mong imali, paluktutin para lang sa iyong personal na agenda. Without respecting the jurisdiction of the court, sir. So is your issue against the three bloggers on the content of the interview or the mere fact of interviewing a person who was a The mere fact of interviewing somebody wanted by the law and without disclosing, without being cooperative with the legal system, sir. Doon siya lumubog. all of a sudden Doon siya lumubog. Tinanong siya, so saan ka may problema? May problema. Saan ka may problema? Doon sa interview, pag-interview, or doon sa topic nung interview? May problema po ako doon sa interview. Okay? So tingnan ninyo kung anong sasabihin ni Coco Pimentel doon. Without disclosing, without being cooperative with the legal system, sir. all of a sudden it becomes their fault. Sir, Ito yung nakakahiya sa lahat.
So, hindi nyo mahanap na interview nila. Hindi mo tiningnan kung ano yung tinatanong nila sa interview. Eh kung sana pinanood mo, baka sakaling nakuha mo kung saan siya, kung nasaan siya. Kung pinanood mo, sana nakuha mo, baka sinabi doon kung nasaan siya, nahuli nyo sana. But anyways, ang punto is, hindi nyo mahuli, na-interview nila, so all of a sudden, kasalanan na nila. All of a sudden, kasalanan nila na sila nakita nila si Bantag, kayo hindi. So kasalanan nila yun. Hindi ba nakakahiya yun? O, tinan yung sagot niya. It becomes the fault. Titin natin yun kasi ang lutong nun eh. Kumbaga yun yung malutong na kotong eh. Yung kotong na malakas. Ayun na oh. Without being cooperative with the legal system, sir. All of a sudden, it becomes their fault. Sir, It becomes the fault of sir, the we are interviewers. entitled to freedom. We have all our freedom. We will die defending freedom, sir. You're defending freedom pero yung that same freedom gusto mong sakalin. That same freedom gusto mong busalan. Ano ba talaga, sir? You are contradicting yourself actually. You are defending freedom, press freedom or freedom to express pero gusto mong isuppress yung freedom nung isang tao na yun to express. Ano ba talaga, sir? But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. Law nino, law mo? Batas mo? Ganon? Ikaw ang batas? So kung na-offend ka, pwede mo na nating babuyin na yung batas? Ganon? Dahil na-offend ka? Ganon ba yun? So, ang sinasabi niya is meron tayong freedom to express at pinaglalaban natin yun. Pero kapag ka binastos na yung batas, ano ngang batas ang nabastos? Anong batas? Pumatay ba kami ng tao? Nagnakaw ba kami ng pondo ng gobyerno? Nang ismagol ba kami? Nagpatakas ba kami ng kriminal? Binigyan ba namin yung kriminal ng pera para kanyang pagtakas? Tinagamit ko ba yung motor ko para makatakas siya? Binigyan ko pa siya ng bahay para tiran niya at magtago sa inyo. Di ba? Yun po yung mga tanong. Oh, nasan dun ang nilabag naming batas? Binastos namin yung korte? Paano nangyari yun? Eh wala pa namang wala pa naman pong hearing. Besides, hindi naman po kami involved sa kaso na yan. Hindi naman kami yung kinakasuhan. Hindi naman kami nagkakaso. So, paano may binastos or mayroon kaming nilabag na batas? We also have to make sure that people still respect our legal system. Yun ang point ko. What was the Respect the legal system or respect you? Being the DOJ secretary, yun ba gusto mo, sir? Pwede naman yun eh. Actually, kahit ngayon, kahit naman binabatikos ka namin, sir, patungkol dyan sa way ng pag-handle mo ng mga kaso ni Bantag at saka ni Tebes, nire-respeto ka pa rin naman po namin bilang isang DOJ secretary actually. Ayaw nga namin na mawala yung respeto na yun, kaya gusto nga namin umalis ka na dyan eh. Gusto na nga namin umalis ka na dyan kasi mukhang hirap na hirap ka na mag-interpret. O kaya po kami, sa totoo lang, nire-respeto ka namin bilang ikaw. Yung batas, lalo na. Nire-respeto namin yung batas. Mantakin mo, buwan-buwan, nagbabayad pa kami ng buwis. Buwan-buwan, kanakaltasan kami ng buwis para, may mapasweldo sa inyo. So sabi nga ni Tito Apple, power tripping yung ginagawa mo. Kasi kung ano lang yung serves you well, ika nga, kung ano lang yung pabor sa'yo, yun yung gusto mo. Pag hindi pabor sa'yo, ididemanda mo. Kaya nga ang sinabi ni Senate President ano yan? Ipakukulong mo din? So, yung reputasyon mo, sir, sa mga senador, hindi ka patas. Kaya nga, sabi nito, ngayon yung sinasabi ni Bantag na Judge Dredd, makes sense. Hindi lang yan.
may sinabi pa siya. Tinanong namin siya tungkol sa death penalty. Mantakin mo ang tanong namin sa kanya, Secretary Boying ha. Anong masasabi mo sa death penalty kung ikaw ba'y tatakbong senador? Are you pro death penalty? Yun yung tanong namin. Anong kinalaman nung kay Percy Lapid? Ang sagot niya, okay ako sa death penalty. Pero kung ang Department of Justice head natin ay katulad ni Boying, wag na. Kasi hindi kasigurado dahil nga according to them, hindi siya patas. Dahil mamaya niyan, i-death penalty mo, pinuliti ka lang pala nito. Kasi ganun ang ginagawa niya eh. That's according to Bantag. Yun po, bossing, yung sinasabi natin na naging problema dyan. O, nagkaroon ka kasi ng, kumbaga pinaghugutan mo kasi nung press conference mo, yung emosyon mo, which is dapat hindi. Bilang mga government official, dapat makakapal po ang mga mukha ninyo. Subject po kayo to ridicule. Subject po kayo to criticism. Hindi po kayo pribadong tao. Kayo po ay dapat magsilbi sa mga mamamayan. Hindi po kayo yung pagsisilbihan. Ang gusto nyo yung mga normal na tao luluhod sa inyo dahil nasa gobyerno kayo. Mali po yung pagkakaintindi nyo sa pagkaluklok sa inyo dan sa inyong kapangyarihan. Ulitin natin yun ha. Alam mo, gusto kong inuulit yun. Their fault? Sir, It becomes the fault of sir, the we are interviewers. entitled to freedom. We have all our freedom. We will die defending freedom, sir. But when it comes to obeying the law and respecting the law, I think it's something that we should also die for. We also have to make sure that Obeying the law and respecting the law. Anong dinis-obey nga namin? Hindi naman kami binigyan ng order ng korte na arestuhin yan. Besides, kahit bigyan niya kami ng order, kayo nga hindi nyo ma-aresto eh. Kami pa. Kami nga, kayo nga, may intel funds na, hindi nyo pa ma-aresto at mahanap eh, kami pa. So anong utos ng korte na nilabag namin? people still respect our legal system. Iyan ang point ko, what was the law being violated? Because they did they interview in person Sir, it's just or one- Zoom? sir, it's- Was it on Zoom or an in-person interview? I'm not sure, sir, but it's you direct already- or in the Doon siya nakakahiya talaga. Alam mo yung sobrang simpleng information. Just by looking at the thumbnails of the media reports, the thumbnail of the vloggers, nakabantay din naman kayo, yung mga tao mo. So ibig sabihin, sinasabi na nung mga tao mo sa'yo na may nilabag kaming batas, pero hindi nila sinabi sa'yo that the interview was just online, remote. So are you saying na nagpa-press con ka na nang hindi mo pa inaaral? Kakasuhan mo na, plano mo ng kasuhan ng hindi mo man lang pinanood? Plano mong kasuhan ng hindi mo man lang ni-review? Ang sinasabi mo is meron kang mga tao na nagsasabi sa'yo at inutusan mo, pero ngayon wala kang maisagot? So ano yun? Saan sila nagre-report? Kung ikaw ang nagbigay sa kanila ng assignment na aralin nyo to, so inaral nila, ano yun? Hindi kanila in-inform? That first off, the interview was held online or the interview was online, and other thing, wala kaming pinag-usapan na merits nung kaso, yung kinakaso ng DOJ. Hindi mo alam yun, sir, pero so ano to? Ganito ka ba talaga? Tingnan mo ha, napakaliit lang nitong bagay na to. Ang lalaki nung dinesisyonan niya nung nakaraan. Ang dinesisyonan niya nung nakaraan tungkol sa kaso ni Percy Lapid, ang bigat nun. Alam nyo, kayo Percy Lapid, yung pamilya ni Percy Lapid, medyo kabahan kayo ha. Baka memya, yung makukulong na tao, hindi naman pala talaga yan yung umatay sa kapatid nyo. Hindi tama yan. Nakulong lang yung gusto nyong makulong, pero yung totoong pumatay sa kapatid nyo, baka pagala-gala yan dyan.
Isa pa, itong ating SOJ secretary ay part ng deciding team sa Anti-Terror Council. Simpleng pagre-review, ang dali, punta ka sa YouTube. Banateros Brothers, lalabas na yung mga report. Makikita mo na, bantag interview Banateros, makikita mo na. Hindi mo kailangan tapusin yung interview pero dun pa lang makikita mo na, ay hindi magkakasama to. Hindi ba? Dun pa lang. So ibig sabihin ang ating Secretary of Justice hindi well-researched. Na ang mga nakapalibot sa kanya is hindi nagbibigay sa kanya ng tamang information? Or dinideny lang niya yung mga information na binibigay sa kanya dahil nga medyo nasaktan yung damdamin niya? Diba? Nakakaano yun ha? May nakakatakot yun. O ito pa. O mantakin mo ha. Sabi ko nga, part siya ng Anti-Terror Council. Isa siya sa mga magdidesisyon whether ang isang individual ay terorista, ang isang grupo ay terorista. Isa siya sa nagdesisyon. Paano niya na-desisyonan na si Tevez ay isang terorista kung ganito kaliit, ganito kasimple, dinelegate pa niya. Grabe, ito talaga yung masasabi ko na ang daming mga naging DOJ secretary. Napakaraming mga naging DOJ secretary. Nandiyan dyan pa si Secretary Maynard Guevara. Hindi naman siguro yan si Secretary Maynard Guevara ganyan mag-isip. Mantakin mo darating ka pa sa punto na magbibigay ka ng legal statement patungkol sa mga napakalalaking mga issues sa mundo. Ayan, nagkaroon ng gera sa Israel. Ayan, may South China Sea. Paano kami maniniwala doon sa iyong magiging legal statement, soon legal statements, or future legal statements, kung dito lang sa napakaliit na bagay, medyo na-expose na hindi ka nag-aral. Ako nagtatanong lang, medyo sobrang, ako na rin ang nahihiya dito eh. Direct contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right before the judge. Indirect contempt. Ito nakakatawa. So anong kaso? Anong ikakaso mo? Direct contempt po. Direct contempt. Hindi pwedeng direct contempt yun. Di indirect na lang. Pantakin mo, dalawa lang yung sasagot. Nagkamali pa siya. Sobrang lala nito. Anong kaso? Direct contempt po. Hindi pwedeng direct contempt yun. Ano ka ba? Wala sila sa korte nung nangyari yan. Nag-interviewan sila sa korte? Ay, indirect pala. Ang masaklap nito, hindi rin pwedeng indirect. Sige, tuloy natin. Of course. Ang ganda nun eh. Ang ganda nung tanong na yun eh. Lahat, siya rin naman nagpapahamak sa sarili niya eh. Simple lang mga tanong ni Coco Pimentel eh. Simple lang eh. Siya naman nagpahamak sa sarili niya eh. Direct or indirect contempt of court, sir. Hindi pwedeng direct contempt yun. The direct contempt must happen right before the judge. Indirect contempt of court, sir. Yun. Kakaso mo, You don't even know what. ikakaso mo, direct or indirect contempt. Hindi pwedeng direct. Indirect na lang. Total, dalawa yung sinabi ko eh. Direct or indirect. Anong sagot ni Pimentel? Yun. The direct contempt must happen right before the judge. Indirect contempt of court, sir. You didn't even know what happened and you already have formed that it's a possible indirect contempt. I had it investigated, and that is what was given to me by our people. That is the act. That the act being given attention to is the lack of respect for the legal system, sir. Mr. Chair. But it's, I just make one bago ko malimutan. So it's just banggaan lang ng values ito eh. So the Secretary invokes respect for the legal system. While on the other side of the coin is free speech. So I do not know how they can be
held to account for the fact of their desire to talk to somebody and was an outstanding warrant of arrest, and then siguro pinost ba nila ito online? Hindi ko napanood din actually because wala naman akong issue against them. But Secretary, you should find out everything before Sir, you say these things. Pa-chilling effect ang resulta niyan eh. Yung pinaka ano doon, chilling effect. Ibig sabihin, nananakot ka. Nananakot ka eh. Mantakin mo, hindi ka nanood, hindi mo alam, nagpe-press con ka. Mantakin mo, sinasagot mo kami ngayon, hindi mo pala alam. Di sana yung nakakaalam, yun ang pinasagot mo. Oh, kasi ang hilig natin, ang hilig kasi natin na laging nauuna sa balita. Oh, may tawag sila dyan sa ganyan, yun, bida-bida. Oh, hindi ba? Tingnan mo, coming from a top-notcher a bar top-notcher, Senate President, and seasoned Senator, ang sinasabi niya is, ang pinag-uusapan lang naman dito is yung morals eh. Ikaw, yung galit mo, na ginagamit mo yung batas dahil sa galit mo. Pangalawa, yung free speech. O karapatan mo na magsampa ng demanda, then yung itong mga to naman, karapatan nilang magpahayag. So, alin doon ang mas matimbang? Yung emotions mo o yung batas? Di ba? Alin doon ang pinakamatimbang? Yan ang tanong doon eh. Oh. Sir, honestly, I try not to watch it because I'm the one being alluded to in the interview. Oh, And I don't want to. Nabuyo ka, Boying. Secretary Boying, nabuyo ka. Mantakin mo. Hindi mo gusto na ikaw ay hindi mo una sa lahat, hindi mo gusto na ikaw ay mapanood itong itong interview dahil sabi mo ikaw lang naman ang pinapahiya dito. Paano mo nalaman kung hindi mo nga napanood? So, ibig sabihin, nakinig kami, nagsabi sa'yo, oy sir, itong mga vlogger na to, ay grabe. Yung mga pinagsasabi sa'yo doon ni Bantag. So, paano mo nalaman na ikaw lang naman ang minamalign doon kung hindi mo napanood? Hindi ba? Paano yun, sir? So, ang sinasabi niya, hindi ko talaga pinanood. Ang sinabi nito ni Coco Pimentel, hindi mo pinanood, tapos hindi mo alam yung mga impormasyon, tapos nandito ka ngayon sa Senado, nagsasabi ka, humihingi ka ng budget sa amin, tapos nagsasabi ka na magdidemanda ka sa 3 ordinaryong tao. Ano yan? Ano yung tatanong sa inyo? Ano yan? Gagamitin mo yung budget sa mga taong dapat na pinoprotektahan mo? Ayun sir, na yung mga tao sa paligid mo sir, siguro you should try assessing them. Kahit ko sa iyo baka pahamak sila. Watch it. I don't want to waste my time listening to people who would just want to malign my person, sir. So I asked the other people to investigate it for me. You were the one, you have a footage, ikaw nagsasalita, you have that. We're in possession of footage, yes, sir. You've not even seen the. No, I saw the footage of you saying that you will file. Well, that's what we are trying to work on, sir. To ask the court to consider contempt because it is not something that we want replicated all over the country. Matigas din talaga siya, no? Kaya nga sabi ko nung nakita ko to, itutuloy nito. Pakapalan na lang ng mukha talaga to. Itutuloy nito for the sake of abalahin ka. Ang sabi ni Coco Pimentel, kalinaw-linaw, no? Nagpa-press con ka. Nagsasalita ka about filing cases for these people and then hindi mo man lang inaral, hindi mo man lang pinanood, nakinig ka lang sa chismis ng mga kasamahan mo, pero ikaw yung nagsasalita. 5 people who do not obey the law. Well, at any rate, Mr. Chairman, siguro in due time that the theory for Secretary will be tested in court. But of course, I will sign. Ang sabi,
Ang sabi ni Coco Pimentel dito siguro pagdating dun sa panahon na talagang ituloy nila yung kaso sa mga yan, tapos yung theory niya of these three vloggers na nilabag yung batas, matest. O siguro kasi doon na yan, kasi ayaw niya magpatalo, abogado rin siya. Abogado rin to. Ayaw niya magpatalo. So, ayun. Yeah, the freedom of our people to speech, to associate and to make known to the public facts and opinions. Wala namang mali sa opinion, opinion. So at any rate, Mr. Chairman, I think our senior lawyer in the Senate wants to say something, So Mr. I just Chairman. would like to... Ayun o, di ba? Sinabi niya is, para sa akin, lahat tayo may karapatang magpahayag. Lahat tayo may karapatan sa opinion. Opinion niya yun. O, hindi ba? So, para sa akin, nandoon tayo. Again, this is as a former Senate President and bar top-notcher. So, mahusay na abogado, ilang termino na pong senador. So, saan tayo mas maniniwala? Doon sa hindi nagre-research? Doon sa hindi man lang inaral yung kanyang leksyon? O dito sa, kumbaga, ugat-ugat na, sungay-sungay na?